Ang pinakamalalim na lugar sa Earth na kilala sa kasalukuyan ay nasa lalim na 2,212 metro sa ilalim ng lupa. Kahit na ang lalim na nasusukat dito ay 400 metro pataas lamang, sapat na ito para ikumpara sa isang bundok. Ngunit iba ang ipinapakita ng datos na nakuha niya. Kaya't malinaw na ipinaalam din ni Tesla kay Peng Hao. Ngunit ayon sa natuklasan ng aking radar screen, mula sa nasukat na lalim pababa, mayroon pa ring mas malalim na espasyo. Medyo nagulat si Peng Hao, ha? Naghahanap kalahating araw, hindi mo rin alam kung gaano kalalim sa ilalim. Nagpamaywang si Tesla na parang natural lang ang lahat. Kaya nga kailangan kayong bumaba. Sa sandaling iyon, isang modernong crane ang gumagalaw papasok. Isang tao ang nagsalita, ang misyon ninyo ay sundan ang terrain na ito, hanapin ang pasukan patungo sa espasyo sa ibaba, para matuklasan ang mas malalim pang level. Si Luli ay kumapit sa bakal na kable na ibinaba mula sa crane. Sabay-sabay ang lahat, aalis na kami. Naiintindihan na. Opo. Biglang may sumigaw sa likod, sandali. Si Luli pala iyon. Gusto niyang pabilisin ang oras para sa kanila ng 1-0 beses. Bigla. Nagkaroon ng pagbabago sa mga katawan ng mga miyembro ng Eagle Squad. Pagkatapos, sabay-sabay silang napailing. Gulat na nasabi ni Peng Hao, gumaan ang katawan ko. Mumisi si Luli habang pinagmamasdan sila, sige na, bilisan ninyo ang oras. Sa gubat, sa loob ng control tent. Si Robert, nakatingin sa monitor, ay nakikipag-usap sa mga taga-Eagle Squad. Peng Hao, kumusta ang pakiramdam mo? Wala ka namang claustrophobia, di ba? Habang bumababa sa kuweba, isang makipot at madilim na espasyo. Sumagot si Peng Hao nang may pang-iinis, ang isang taong nakaupo lang tulad ni Robert ay napaka-interesante. Hindi ito isang bagay na mararanasan ng kahit sino. Sumang-ayon ang isang kasamahan niya, nga, boss. Si Robert na iyon, parang mahilig lang talaga sa bahay. Kamakailan, hindi na siya nagpapakita sa labas. Sumagot si Peng Hao, hindi ako ang dapat niyong tanungin tungkol dyan. Biglang sumigaw si Tesla mula sa control station, malapit na sa hangganan. Ingat na huwag tumama sa matutulis na bato. Mula sa kasalukuyang estado pababa, kahit maliit na gasgas lang ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Sumagot ang grupo ni Peng Hao, huwag kayong mag-alala, Mr. Tesla. Kami ay ni. Hindi pa natatapos magsalita, nagkaroon ng insidente. Ang dulo ng kable mula sa crane ay biglang umalog, na parang hinihila pababa ng walang preno. Natarantang nagtanong si Tesla kay Robert, anong nangyayari? Tapos sumigaw sa mikropono, Peng Hao. Anong nangyari dyan sa baba? Huminto ang kable, ngunit walang sumasagot sa kanila. Sa ibang tent. Si Luli, nakahalukip-kip na nakaupo, ay nakikinig habang nag-aalala si Tesla, walang tigil sa pagtawag kay Peng Hao. Naririnig mo ba, Peng Hao? Biglang umalingaw ang isang tawa sa speaker. Haha! Tunay na sampal sa mukha. Nanlaki ang mga mata ni Luli, Tesla, at Robert, nakatutok sa pakikinig. Sa ilalim ng kuweba, ngayon lang nag-ulat si Peng Hao, may bigla ang pagbabago kanina. Ang kuweba sa ibaba nito ay wala palang bubong, haha. Nakahinga ng maluwag sina Tesla. Buti naman at nakakatawa ka pa. Ayos ka lang ba? Nakangisi pa ring nag-ulat si Peng Hao, sira ang relo ko. Pero buti na lang, makapal ang balat ng suit na ito. Mukhang aksidente kong natamaan at nabasag ang harang patungo sa ibaba. Tapos tumingin siya pababa sa butas na parang bangin, walang hangganan, madilim na madilim, at nagsabing, ngunit itong napakalalim na kuweba ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa inaakala ni Mr. Tesla. Narinig ito, medyo namutla si Tesla. Sa ibaba ang ibig mong sabihin ay ang mas malalim na level, tama? Ibig sabihin na butas na? Si Peng Hao ay nakatitig pa rin dito, nagpatuloy, Mr. Tesla. Nakatayo sa bibig ng kuweba, isang tao ang nababahalang nagsabi, maituturing ba itong hindi magandang simula? Narinig ito ng isa pa at agad na sumaway, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi pa umaakyat si boss. Tapos, sabay-sabay silang sumigaw pababa, boss. Hihilahin ka namin paakyat agad. Ayos ka lang ba? Sa ilalim ng kuweba, narinig ang ingay nila, galit na sumigaw pabalik si Peng Hao, okay lang ako. Ang iingay ninyo. Tapos nagitngit siya at nagmura, mga lintik.
Biglang parang may nakita si Peng Hao. Nagulat siya at tumingala. Isang malaking anino, hindi malinaw kung ano, parang isang braso, ang dumaan sa kanya. Sumigaw siya, ano iyon? Agad itong nakaagaw ng pansin ni Tesla at Robert. Anong nangyari? Inayos niya ang sarili at sumagot, wala. Baka naghahalusinate lang ako. Biglang nag-alala si Tesla, Peng Hao, hindi malinaw ang kalidad ng hangin dyan sa baba. Agad mong suriin ang air filter mo. Pabilisin namin ang kable para hilahin ka paakyat. Naisip ni Tesla, nagkakaroon na siya ng hallucination ngayon. Hindi kaya nagkamali ako sa kalkulasyon ko kanina? Biglang tumawag si Peng Hao, sandali, Mr. Tesla. Yung pang-aasar ko sa inyo sa meeting noon pasensya na po talaga. Sa control room. Sina Tesla at Robert ay nakatutok sa mga impormasyon habang pinakikinggan siya na parang nakikinig sa huling habilin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Peng Hao ay ibang-iba. Tama nga po kayo. Sa sandaling iyon, ang leader ng Eagle Squad ay nakatitig sa mga guhit sa pader ng kuweba na maihalong pagkamangha. Talagang nagkaroon na ng buhay dito noon. Pagkatapos noon, hinila pataas si Peng Hao at nakipagkita sa lahat sa loob ng tent. Tinitigan ang mga kuha, nautal si Robert, lintik meron nga talaga. Mayabang ang itsura ni Peng Hao, ipinagmamalaki ang natagpuang mahalagang impormasyon. Nagulat din si Robert ng resulta ng kanyang paghahanap, ngunit hinanap ko na ang mga talaan sa mga museo at malalaking unibersidad ngayon. Ang mga guhit sa pader na ito ay hindi lumilitaw sa anumang talaan. Si Luli sa tabi, nakahalukip-kip, ay nagbigay ng opinyon dahil walang talaan kaya hindi maaaring peke ito. Malamang magandang bagay ito. Lumingon si Tesla sa kanya ng walang imik. Tapos umiti ito dahil pareho sila ng iniisip. Ganyan din ang tingin ko. Siguradong walang sinumang makakasisid sa ganito kalalim na kuweba nang walang anumang tulong para lang maghanap ng isang wall painting. Pagkatapos, tiningnan niya ang painting at nagsuri. Ayon sa estilo ng wall painting, ang grupong nag-iwan ng mga bakas ay malamang kabilang sa panahon ng mga primitibong tribo. Ngunit kumunot ang noo niya na parang nalulunod sa dagat ng kamalayan at agad na itinanggi, hindi tama. Kinuha ni Peng Hao ang litrato mula sa siwang ng bato na daan-daang metro lang ang lalim. Para sa mundo sa ilalim ng lupa, masyadong mababaw iyon. Bigla siyang nanlaki ang mata, nagulat sa sariling nakakabaliw na hula, posible kayang dahil sa kung anong dahilan, ang mga taong ito ay unti-unting nagpapaunlad ng sibilisasyon sa mas malalim na lugar sa ilalim ng lupa. Tapos naisip niya ang isa pang teorya, o may umakyat mula sa ibaba para mag-iwan ng bakas malapit sa ibabaw. Ngunit habang nag-iisip siya, sina Peng Hao at Robert ay nakatayo lang sa gilid at nanonood. Mukhang matalinong bumulong si Robert kay Peng Hao, alam ko iyan, yang itim na background tinatawag yang Mind Palace. Biglang parang nababaliw si Tesla, nagpadyak at nagkakamot sa inis, hahaha. Kung walang propesyonal na kagamitan sa pagtatasa, hindi talaga tayo makakakuha ng resulta. Hahaha! Ngunit si Luli sa tabi ay tila nagsasabing walang imposible, ano naman ang mahirap dyan? Lumingon si Tesla sa kanya, hindi maintindihan. Tinaas ni Luli ang kilay at nagbigay ng mungkahi, malalaman ba kung makikita ng sariling mga mata? Mabilis na lumingon si Tesla, hindi agad maproseso ang sinabi niya, Mr. Hindi kaya iniisip mo na si. Sinabi ni Luli sa leader ng Eagle Squad na si Peng Hao, sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo pababa. Nagulat si Peng Hao at nag-alala, pero, Mr. Ngunit nagpatuloy si Luli at lumingon kay Robert para magbigay ng utos, hindi pinansin ang sinabi ni Peng Hao, Robert, kontakin mo ang headquarters ngayon din magtatag ng proyekto sa pananaliksik para sa underground drilling rig. Sa lalong madaling panahon. Walang limitasyon sa pondo. Nagmamadaling sumagot si Robert, naiintindihan ko. Saka lang tumingin si Luli kay Peng Hao, ano nga ulit ang sinabi mo? Ngunit naisip niya, mukhang wala nang maitutulong. At pilit na kumiti at nagtanong, kailan tayo aalis? Sa loob ng kuweba. Ang 5 tao ni na Peng Hao, kasama si Luli ay dahan-dahang bumababa. Sa headset, patuloy na naririnig ang bilang ng metro, 450 metro. 480 metro. 520 metro. Tumingin pababa sa madilim na kuweba, isang tao ang nagsabi, dahan-dahan lang ako.
Isa pang boses ang nagpaalala, malapit na tayo sa wall painting na iyon. Sa commandant, mahigpit na binabantayan ni Robert ang monitor, nag-ulat, bumaba pa kayo ng 150 metro. Ayon sa huling datos na naitala, dapat nasa harap nyo na ang wall painting na iyon. Mister, nakita mo na ba? Sa ibaba, sumagot si Luli, nakita ko na. Sa headset, umalingaw nga umuli ang boses, lahat ay magbantay sa paligid ni Mister. Huwag magpabaya bago matapos si Mister. Sa sandaling iyon, itinapat ni Luli ang isang kamay sa painting. CJ. Subukan kong tingnan kung sino talaga ang may gawa nito. Binubuksan ni Luli ang time circle, parang isang black hole, ngunit may magandang kulay jade na berde. Tinitigan muli, ito ay isang orasan na may mga Roman numeral. Sa headset, nagpaalala si Robert, medyo matagal na yan, Mister. Si Luli ay nakatutok pa rin sa paghahanap sa timeline. Nag-umpi lang siya para malaman ng kabilang linya na okay siya. Nagsalita ulit si Robert, hindi kaya kailangan nating bumalik ng libu-libong taon? Para kay Luli, okay lang, ang gagastusin para dito ay malamang sulit naman. Ngunit hindi niya tinapos ang sasabihin at tahimik na nagbilang. Lumipas ang oras. 5 taon. 55-80. Nagsimulang kumunot ng husto ang kanyang noo. 100. Pagdating sa bilang na 155, nagulat siya, 155. Sa isang kapaligirang hindi nagbabago tulad nito, madaling mawala ng pakiramdam sa oras. Kailangan kong maging mas maingat. Pagkatapos, pinilit niya ang kanyang isip, dahan-dahang nagpatuloy. Sinabi niya sa sarili, lumitaw ka. Bigla, parang may nadaanan siyang isang bagay. Snap! Hinila niya ang timeline na iyon sa harap niya at nagsalita, sa wakas, lumitaw na. Tinitigan niya ang globo, hindi makapaniwala sa nakikita. Ito ba, Chi? Ang lumitaw sa globo ay isang imaheng parang tao, ngunit mas malaki. Mahinang sinabi ni Luli, ito ba yung sinasabi ni Tesla ang maalamat na Wildman? Tapos nagbigay siya ng hatol na kahit siya mismo ay hindi sigurado, nangangahulugan ba itong magkakaugnay ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa at sa ibabaw. Pagkatapos, hinawakan niya ng bahagya ang globo at nasabi, talagang interesante. Bigla, maraming katulad na globo ang lumitaw sa harap niya. Nagulat at natuwa si Luli, mukhang natagpuan ko na ang susi sa mga bakas ng kasaysayan. Kailangan ko lang salain isa-isa. Ang impormasyon tungkol sa buhay sa kuweba ay tiyak na nasa isa sa mga ito. Bigla, may nakita siyang kakaiba. Ha? Asul ang balat. Ito ay imahe ng mga lalaking may katawang halos kamukha ng tao, ngunit ang buhok ay isang mahabang hibla lamang, maikli o nakatirintas. Ang balat nila ay mala jade na asul at nakasuot sila ng bestidang gawa sa hibla ng abaka. Isa sa kanila ay gumagamit ng bato para umukit sa pader ng kuweba. Nakita ng malinaw ang kanilang ginagawa, napagtanto ni Luli, nagpipinta sa pader na bato. Ang mga wall painting na natuklasan ni Peng Hao, sila ba mismo ang gumuhit? Bigla. Nagulat sila, lumingon sa likuran na parang may naramdamang panganib. Nagulat din si Luli. Pinapanood niya silang tumatakbo para sa kanilang buhay. Sa likod nila ay isang malaking halimaw, puti ang balahibo, may mga paa at kamay na parang tao. Ngunit ang dibdib at ulo ay parang gorilya. Tumalon ito at hinarangan sila, tapos umungol at nagsimulang umatake sa mga taong asul ang bala. Isang lalaking may hawak na sibat ang dumulas pababa. Susugurin sana niya ito ng sibat, ngunit nakita ng halimaw ang kilos at sinipa siya papalipad, tumama ng diretso sa pader ng kuweba. Bumagsak siya, dumugo ang ilong at bibig, bumubulong, alu. Lahat kayo. Bilis! Pinilit niyang tingnan ang mga kasamang lumalaban sa Wildman. Tapos unti-unting nanlabo ang kanyang mga mata. Tinitingnan ang bawat kasamang bumabagsak. Bilis takbo di. Tila hindi na niya kayang imulat ang mga mata. Bumulong siya, sarala tapos na di. Papalapit sa kanya ang halimaw. Bigla. Bago tuluyang pumikit ang mga mata, bigla niya itong iminulat ng malaki. Nakita ang Wildman na iniunat ang malaking kamay sa harap niya. Nagulat siya, namangha, na parang nakakita ng isang Diyos na lumitaw sa gitna ng nagniningning na gintong liwanag, iniunat ang kamay sa kanya. Nautal siya, gaga. Hong! Banal na espiritu.
Samantala, ang grupo ni Peng Hao ay nagtitipon sa isang lugar na maaaring tapakan sa ilalim ng bibig ng kuweba, naghihintay kay Luli. Isang tao ang hindi mapakali at nag-aalalang nagtanong, "Boss, gaano nakatagal na wala si Mr. Baka nasa panganib siya." Agad siyang pinakalma ng katabi, ilang minuto pa lang. "Bakit ba nagmamadali ka?" Bigla, may narinig silang ingay mula sa loob. Lumingon ang grupo ni Peng Hao. Nakabalik na si Luli na ikinatuwa nila. Nagsalita si Peng Hao, "Mister, may natuklasan po ba kayo?" Huminga ng malalim si Luli, tapos pumikit at nagsalita, "Nakahanap ako ng ebidensya ng pagkakaroon ng sibilisasyon sa ilalim ng lupa." Nagningning ang mga mata ng buong grupo sa tuwa. "Talaga, Mister? Ang galing niyo po." Nanliit din ang mata ni Peng Hao at tumawa, "Haha. Hindi ko akalain, tama nga talaga si Mr. Tesla." Bigla, naging alerto siya at tumingin sa isang direksyon. Pagkatapos, bumunot siya ng baril at sumigaw, "May kalaban. Protektahan si Mr." Agad na pumasok ang grupo sa battle-ready state, itinutok ang mga baril sa iisang direksyon, pinoprotektahan si Luli sa likuran. Pagkaraan ng ilang sandali, si Peng Hao ay nanatiling nakatutok ang baril sa kawalan tapos pinagpawisan. Lumingon siya na may halong hiya, "Kakaiba. Bakit parang mali ang dinig ko?" Hihi. Ang ibang kasamahan ay sunod-sunod ding huminga ng maluwag at ibinaba ang mga baril. "Boss, ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Pangalawang beses na iyan sa araw na ito." Hindi nakakatuwa. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Peng Hao, kaya sinabi niya, "Mas mabuti pang ikot ako para mag-inspeksyon." Tapos lumingon siya kay Luli, "Mister, manatili po kayo sa bilog, boss." Bago siya umalis, nagbilin si Luli kay Peng Hao, "Mag-ingat ka. Malakas ang kalaban." Kasasabi pa lang ni Peng Hao ng "Opo, alam ko," nang biglang may tumalong isang taong asul ang balat mula sa itaas niya. Sumigaw ang isang kasama, "Boss." Mabilis na tumingala rin si Peng Hao. Isang babaeng asul ang balat, may dibdib ng babae, mapula ang mga mata, nangingislap ang mga pangil, ang tumatalon pababa sa kanya. Itinaas niya ang dalawang kamay para sunggaban siya, ngunit mabilis ding itinaas ni Peng Hao ang paa, sinipa paatras at sinakal ito gamit ang binti, na labis nitong ikinagulat. Pagkatapos, isang magandang pagbagsak ang ginawa niya, mabilis na iniikot at idiniin ang ulo nito sa lupa. Ang mukha niya ay may takot nang makita ang kulay ng balat nito. Sumigaw si Peng Hao, "Wow! Kulay asul!" Samantala, ang babae ay nagingit-ngit sa sakit, hindi makagalaw, yung. Pagkatapos, natigilan si Peng Hao at tumingin kay Luli. "Mister, nakahuli ako ng isang avatar." Kinailangan siyang korektahan ni Luli, "Avatar nga." Ngunit biglang napagtanto na mali ang punto niya. Sumigaw si Luli ng malakas, "Avatar? Anong tar? Yan ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa na hinahanap natin." Tumingin si Peng Hao pababa ng may kuryosidad. Itong isa parang napakasuplada. Dumog ang iba pa, nag-uusisa sa kakaibang nilalang. "Patingin! Patingin! Ito ba yung avatar ang sibilisasyon sa ilalim ng lupa?" "Wow, ang galing!" Pumikit si Luli at idinagdag, "Hindi lang sila. Dito sa ibaba, may isa pang lahi na nabubuhay. Kailangan nating maging mas maingat." Lumingon ang babae at umungol, ngunit nang makita si Luli, biglang nagbago ang mukha niya, naging mas kalmado ngunit nagpapakita rin ng labis na pagkamangha. Nagulat si Luli. Umiiyak siya, mukhang kaawa-awa. Nang makita ito, nagsalita si Luli, "Peng Hao, pakawalan mo siya." Nagulat si Peng Hao, hindi maintindihan, "Ha?" Pinutol ni Luli, "Mukhang gusto niya yata ako. Hindi mo naman ako kakagatin, di ba?" Hindi malinaw kung naintindihan niya ang sinabi ni Luli, ngunit nanatili siyang nakatingin sa kanya, namumugto ang mga mata, hindi na umuungol. Ang apat na iba pa ay nag-usap-usap, "Sa tingin ko, posibleng ang bilis magbago ng ugali." "Boss, ito na bati." Sa sandaling ito, ngumiti si Luli ng mahinahon, "Mukhang kilala mo ako." Ibig sabihin ni. Tapos umupo siya sa harap nito, "Ditan. Sa tingin ko, medyo naiintindihan ko." Samantala, ang babae ay naupong nakasquat, nakasandal ang siko sa tuhod, nakahawak ang kamay sa baba, nakatitig sa kanya ng may paghanga, nagsasalita ng hindi wika ng tao, "Ay ikep zilili."
Kept di Lily. Isang naiinis na boses ang umalinggaw-gaw, Mr. Tesla. Ano ba naman yang suot niya? Pwede bang sabihan mo siyang lumayo sa computer ko? Kasabay ng pagkainis na iyon, ang mga mata sa ilalim ng salaming pang-araw ng dalagang avatar ay hindi tumitigil sa pagtingala sa asul na kalangitan, paminsan-minsan ay naglalabas ng mga hindi maintindihang sigaw ng paghanga. Narinig ang mga salitang ito, kasama ang dismayadong mukha ni Robert, si Luli, na nakahalukip-kip sa tabi ni Tesla, ay napilitang magpaliwanag, ito'y dahil palagi siyang nabubuhay sa madilim na ilalim ng lupa. Ang sikat ng araw ay maaaring pansamantalang makabulag sa kanya. Bilang tugon sa pagsusuring iyon, sumandal lang si Robert sa upuan, mapanuri ang mga mata, hindi tumitigil sa pagsubaybay sa kakaibang kilos na nilalang na asul na para sa kanya ay sadyang kakaiba. Ang pagsusuot nito ay makakaprotekta sa mata niya, at makakatulong din sa kanyang makakita ng mas malinaw, patuloy ni Luli. Biglang lumingon ang dalagang avatar. Nataranta siyang sumigaw ng T.O. at nagsimulang pagpawisan ang mukha. Pagkatapos, nagsimula ulit siyang bumulong, Auri. Auri. Ang kilos na ito ay natural na nagpagulat kay Luli na napaatras. Nakita ito, mabilis na sumugod si Peng Hao, humarang sa harap ni Luli at nakadepensang postura, Mr. Ingat. Ang kakaibang nilalang ay lumuhod, yumuko ng husto. Ang kilos na iyon ay nakaagaw ng kuryosidad ng tatlo, kaya't lahat sila ay nanlaki ang mata sa pagtataka. Si Peng Hao doon ay hindi napigilang masabi, kakaiba. Sa harap ng nangyayari, si Luli ay nag-isip lamang ng malalim. Ang nilalang sa harap ay nakatiklop pa rin ang mga kamay, ang bibig ay patuloy na nagsasabi, Auri. Auri. Hindi maiwasan ni Peng Hao na magtaka, ano bang ginagawa niyan? Hindi kaya isang baliw ang napulot natin? Si Tesla na nakatayo malapit ay naguguluhan din, nakatitig sa kakaibang nilalang. Iba sa kakaibang atmosfera na bumabalot sa silid, si Luli, nakalalabas lang sa pag-iisip, ay nagpamaywang at tumawa ng malakas, kaya pala. Bilang tugon sa tatlong pares ng matang nagtatanong na nakatutok sa kanya, nagpatuloy siya, masyadong madilim doon sa baba kanina, kaya hindi mo ako nakilala, ano? Kaya ngayon, nang makita mo ang mukha ko, ganito ka nalang katakot. Si Tesla sa tabi ay hindi maintindihan ang nangyayari, medyo nalilito, nagtanong, nakilala? Ngunit agad siyang nagulat at napasabi ng T.O. Agad na naging excited si Tesla at sunod-sunod na nagtanong kay Luli, sandali, Mr. Kayo at itong nilalang sa ilalim ng lupa na ito nagkita na noon. Nakipag-ugnayan na kayo sa sibilisasyon sa ilalim ng lupa dati. Bakit hindi ninyo nabanggit? Nakita ang reaksyon ni Tesla, kumaway lang si Luli para pawiin ang biglaang pagdududa nito. Huwag kang ma-excite. Kanina lang, doon sa baba, habang hinahanap ko ang kasaysayan ng painting na iyon, aksidenteng nailigtas ko ang isang nilalang na kulay asul. Tumingin si Luli sa dalagang avatar. Noon, pinoprotektahan ko lang din ang sarili ko. Ang nilalang ay nakaluhod pa rin sa lupa, hindi gumagalaw. Muling nagsalita si Luli, at ang nilalang na asul na nailigtas na iyon ay ikinuwento ito pagbalik niya. Nang marinig ito, nagdududang nagtanong si Peng Hao, kung gayon, ang nilalang na asul na nailigtas na iyon. Mahinahon na tumingin si Luli sa dalaga, nakahalukip-kip at nagsalita, Dese, malamang ninuno mo na iyon. At saka, noong lumitaw ako sa sibilisasyon nila, parang nakuha ko ang posisyon na parang Diyos. Tinitingnan ang nilalang na parang sumusuko sa kanya, ang bibig ay paulit-ulit pa ring nagsasabi ng Ki-Ori, ang pakiramdam ng pagiging dominante ay hindi niya mapigilang mapangiti. Naisip niya, hindi kaya ito ay itinakda na ng tadhana? O dahil sa mga kilos sa nakaraan na nagdulot ng butterfly effect? Ang imahe ng timeline ay lumitaw sa kanyang isipan. Napabulong si Luli sa sarili, ang oras talagang mapanganib. Matapos maintindihan ang ibig sabihin ni Luli, hindi nag-aksaya ng segundo si Tesla. Agad siyang lumapit kay Robert, inutusan itong buksan ang isang address. Robert, buksan mo nga itong address na ito. Tingnan natin. Kahit ano paman, mapapatunayan na natin ang pag-iral ng mga katutubo sa ilalim ng lupa. Okay, sabi ni Robert at mabilis na sinunod ang sinabi ni Tesla. Ang anyo ng mabalahibong nilalang sa computer screen ay lumitaw, mukhang napakakakaiba matapos ang isang click. Gayunpaman, pagkakita sa imahe, parang nakakuha ng ginto si Tesla at agad na lumingon at nagtanong, Mister, ang nilalang na binanggit ninyo, ganito ba ang itsura?
Paglapit para tingnan, ang mga mata ng tatlo ay nakadikit sa screen. Sumandal si Luli sa upuan at nagsalita, hindi naman nagkakalayo. Sobrang iyo lang ng dami ng balahibo, pero sa totoo lang, mas malakas pa sila kaysa sa nasa larawan. Natigilan sandali si Tesla nang marinig ito, tapos parang may naisip, bumuka ang bibig at nagsalita ng malakas, Yeti. Ito ang Yeti. Bilang reaksyon, sabay na napalingon sina Robert at Luli. Hindi makapaniwala si Robert at nagtanong ulit, Yeti. Matapos makatanggap ng mga nagtatakang tingin, ipinaliwanag ni Tesla ang kanyang konklusyon. Masinsinan kong inimbestigahan ang mga materyales tungkol sa painting na ito. Malaki ang posibilidad na ang mga Yeti sa Tibetan Plateau ay hindi nakaligtas noong panahon ng pananakop ng mga tao. Naging excited si Tesla, matagal na silang lumipat sa ilalim ng lupa, bumuo ng kumpletong sistema ng lahi, gamit ang kanilang likas na bentahe sa pangangatawan. Naisip ni Tesla ang imahe ng mga taong nakatingala sa mga ladder. Nagpatuloy siya, kinukuha nila ang mga katutubong nilalang na asul ang balat bilang mga alipin. Naintindihan ang ibig sabihin nito, nagtanong si Luli, kung gayon, para sa mundo sa ilalim ng lupa, ang mga Yeti na ito ay ganap na dayuhan. Pinaghihinalaan ko na ang matagal ng alamat ay maaaring may kaugnayan dito. Nagniningning ang mga mata ni Tesla, kasunod ang pagtataka ni Luli, alamat. Ngayon, ang tatlong pares ng mata ay nakatuon kay Tesla nang siya'y magsalita, na parang inaasahan ang sagot. Ang alamat ng Tibet tungkol sa Shambhala. Ang tanawin ng mga bundok ng Yebe ay unti-unting nabuo sa isipan ayon sa kwento ni Tesla. Sa alamat, mayroong isang misteryosong paraiso na tinatawag na Shambhala. Matatagpuan ito sa gitna ng mundo. Nagkaroon na ng 32 hari na namuno dito. Mayroon ding isang malakas na hukbo ng gintong liwanag para talunin ang kadiliman sa hinaharap at salubungin ang liwanag. May mga British explorer na naniwala sa tsismis na ito at gumastos pa ng malaking halaga para mag-explore. Ngunit walang exception, lahat sila ay nabigo dahil sa malupit na kalikasan. Dahil sa mga malas na ito. Nagpamaywang si Tesla ng mayabang habang nagpapatuloy dahil mali ang lugar na hinahanap nila. Habang nakatayo siya sa harap ng butas, mayabang ang itsura. Sumingit si Luli sa tabi, kahit patayin mo sila, hindi nila maiisip na ang totoong pasukan ay nasa lambak na 300 kilometro ang layo mula sa Tibet, Na parang dalawang mayabang na nagkatinginan, sabay silang humisi at tumawa ng malakas, ahahaha. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo para sa akin. Sigaw ni Robert matapos marinig ang kanilang mayabang na tawanan. Hindi maganda ang sitwasyon niya dahil patuloy niyang hinahabol ang dalagang avatar para pigilan itong umakyat at manggulo pa. Sobra ang panghihinayang, tumatakbo si Robert habang sumisigaw, bait naman dyan. Ibaba mo yan. Mahigit 100,000 ang halaga niyan. Binabalaan kita, puro importante ang laman yan. Walang epekto ang sigaw ni Robert, binaliwala pa rin siya ng dalagang avatar, at ginamit ang mahabang dila para puluputan ang HQ at lunukin ito sa harap niya. Ninuya ng dalagang avatar ang HB ng malakas. Agad na namutla si Robert at tumulo ang luha, huhuhu. Yung drive ko. Yung drive ko. Nakita ang kaawa-awang kalagayan niya, lumapit silang lahat para pagaanin ang loob niya. Huwag ka nang ganyan. Magsaya ka naman. At syempre, hindi rin ito nakatulong sa kanya. Wala kayong naiintindihan. Wala kayong naiintindihan. Napansin ang pagkakaiba sa itsura. Itinuro ni Tesla ang nilalang, Mister, tingnan ninyo, tinanggal niya ang sunglasses. Dahil dito, lumingon din si Luli. Ha? Ano iyon? Okay lang ba ang mata niya? Hindi kaya dahil sa pinsalang hindi na kayang mabawi? Sa sandaling ito, ang dalagang avatar ay tapos nang nguyain ang ihisgu at nakapikit ng mahigpit, dinidilaan ang labi. Nasabi ni Luli nang makita ang normal na estado ng nilalang na asul sa harap niya. Malinaw na marami siyang tanong sa isip. Narinig ito ni Robert, agad na inilagay ang kamay sa baba at nagbigay ng konklusyon, okay lang. Ayon sa obserbasyon ko, pagkatapos niyang malantad sa dilim at liwanag, nakaka-adapt siya ng maayos. Pinapatunayan nito na nabubuhay siya sa kapaligirang katulad ng liwanag sa mundo ng tao. Mukhang ang katangian ng lahi niya ay mas mahusay kaysa sa inaakala ko. Siyempre, kailangan pa ng mas maraming oras para mapatunayan. Naintindihan ito,
hindi nag-aksaya ng oras si Luli sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Agad siyang nagsalita, kung gayon, dalhin natin siya pabalik sa Shanghai, Mudu, para makapagplano, di ba? Natulala si Robert, ha? Pagkatapos ay lumingon siya kay Peng Hao at tinawag ito ng malakas. Bilang tugon sa utos ni Luli, isang malakas na tiopo, ang umalingaw-ngaw, na tila nagsasabing handa na si Peng Hao sa susunod na utos. Buhatin mo yang batang kulay asul pababa. Tapos, ligpitin na ang gamit, uuwi na tayo. Sumagot si Peng Hao ng may paggalang.